Yes, hello po. Ayan, magandang tanghali po dito sa Pilipinas 'no, mag-aalauna na po ng hapon dito sa Pilipinas. At magandang umaga, tanghali, gabi sa saan mang panig ng mundo 'no. This is Annie Sipcon at ngayon po ay ang content natin siyempre ang Missing sa Bungero na parang parang teleserye na talaga at ito po ay sinusubaybayan ko rin naman. So, ngayon po ay ang pag-uusapan natin ay ang tungkol kay alias Totoy at ang idinadawit na nga nitong si General Estomo na nakita natin nung isang araw na itong si General Estomo ay nagpa-interview na nga sa iba't ibang social media platforms. At dito nga po ay pinapasinungalingan niya yung mga nababanggit ni alias Totoy na pagdawit sa pangalan niya at hindi nga raw siya member ng Alpha Group at may pinakita pa nga itong certification ng pitmaster na hindi nga siya doon na member at ano pa ba, hindi nga raw siya wala nga raw siyang alam sa pagkawala ng mga missing sa Bungero ni hindi nga rin daw niya po kilala si Atong Ang at pero sinasabi niya na meron siyang betting station. So, ibig sabihin kung meron siyang betting station ay member din siya or bahagi rin siya ng sabong e-sabong kasi meron siyang betting station, eh. So, dito ay sinabi niya rin na hindi talaga siya member ng Alpha Group, okay. At sinabi nga ni Totoy dito na siya ay member talaga at sinabi pa ni General Estomo na kailangan ay baguhin or bawiin ang mga statement ni alias Totoy na ginawa para sa kanya, okay. At sinabi nga dito na mag-sorry din daw si alias Totoy sa kanya. Ngunit sinabi nito ni Estomo ay sinagot ngayon ni alias Totoy. At narito po ang pahayag ni alias Totoy. Oras. Magandang gabi po, Ma'am Benke. So, ang sabi po ni General Estomo, para daw mapatawad ka niya, gusto niya ay magpa-interview ka o at least sabihin mo o bawiin mo na hindi daw siya miyembro, yung pag-link mo sa kanya dito sa Alpha Group. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, Don, babawiin mo ba ito? Bakit ko babawiin? Una, wala naman akong kasalanan sa kanya. Para saan? Para daw doon Okay, so hindi niya raw ito babawiin 'no? Matigas na sinasabi niya na hindi niya babawiin yung sabi niya na siya ay member ng Alpha Group, okay, or pagdawit sa pangalan ni General Estomo. sa pag-link mo doon sa tinatawag na Alpha Group. Dahil hindi daw Katulad, siya, ang sabi niya, hindi daw siya bahagi nitong Alpha Group. katulad ng sinabi ko, yung isang seat ng Alpha, tatlo yan sila, naghati-hati dyan. Si Lito Gira at saka si Bernie Tacoy. Kaso lang, ito si General Estomo, lubog to. Pag ibig sabihin ng lubog, wala siyang pangalan. Alam niya yan, term ng pulis yan na lubog. Okay, So, so yun, 3 araw sa isang set or isang team, 3 sila. Yung isa ay si Bernie Tacoy, Lito Guerra, 'no? So yung pangalan ni Estomo ay hindi nakalutang, okay. So, yaan ang pinagdidiinan ngayon ni alias Totoy na hindi talaga nakalutang ang pangalan pero actually member si Estomo sa Alpha Group, alright. So, alam naman natin na ang Alpha Group nasubaybayan na natin itong Missing sa Bungero, na alam natin na itong Alpha Group ay eto yung pinakamataas na member ng mga sabongero ni Atong Ang, okay. na ikaw, you're stressing and you're still confirming na ito pong si General Estomo ay parte ng Alpha. Yes, yes. Kasama siya sa Alpha talaga.
Dahil katulad ng sinabi niya na hindi daw kami magkakilala. Nung panahon ng Colonel pa siya noon, si Lito Gira, ang nung sa panahon ng Meridian, yung waiting kung tawagin ni Mr. Atungang, kilala ko na siya dyan. Okay. At papaano kayo Okay, no. So matagal na palang kilala talaga ni alias Totoy itong si General Estomo, no? Unlike sa sinabi ni General Estomo na hindi niya nga raw kilala itong si alias Totoy. So tingin ninyo sino ang sasabi ng totoo sa kanilang dalawa, no? Samantalang talagang pinapatunayan ni alias Totoy na 16 years na nga naman sila nga magkasama ni Atong Ang, 'no, ni Sir Atong Ang at ito ay talagang pinu-push ni Totoy na talaga ito ang totoo. nagkakilala noon, nung colonel pa Ah, lamang siya? Dahil isa yan sila sa tinatawagan ni na Mr. Atungang pag halimbawa may mga pinapahuli, ang inuutusan itong si Lito Gira. Kaya doon pa lang naririnig ko na yung pangalan niya. So, para malinaw, Dondon, ano yung connection again ni Lito Guerra at nitong si General Estomo na colonel noon nung sinasabi mo nga na nakilala mo siya? Dahil si Lito Gira, yan talaga ang parang bagman ng lahat noon. Dahil yan si Lito Gira, siya ang So si Lito Guerra ay tauhan ni General Estomo. Okay, mas mataas si General Estomo kaya Lito Guerra. So si Lito Guerra ang naturang bagman. Okay, so alam naman natin kung ano ang trabaho ng bagman, no? So ito yung mga pahayag ni alias Totoy ha. siya ang inuutosan ni Mr. Atungang pag halimbawa may pinapahuli na illegal, na bukis. Yan, doon ko nakilala yan, si Lito Gira, sa Pangasinan at nababanggit na yung pangalan niya. Hmm. Sa Meridian pa lang, alam niya yan. Ayun, Ang no? sabi ni General Estomo, dahil nagpa-interview na nga siya kahapon, wala daw siyang kinalaman dito sa mga missing sabungeros. Sabi pa nga niya, nung nangyari daw ito, RD, Regional Director daw siya ng Bicol, at yung mga nako-connect dito sa missing sabungeros ay apparently mga police ng taga Calabarzon. Kaya't napaka-imposible daw na parang yung iyong paratang laban sa kanya. Katulad ng sinabi ko, wala talaga siyang alam sa missing sabungero. Pero membro siya ng ALPA. Sa isang team, 3 sila yan. Ayun, no? So yun naman pala General Estomo, hindi naman wala ka naman palang kinalaman sa mga missing sabungero. Wala kang alam doon. Kaso nga lang, member ka ng Alpha Group. So alam natin mula nung umpisa na binabanggit ito ni alias Totoy, yung Alpha Group, ay eto po yung nagsasang-ayon. Ito po yung mga nag-vote kung ano ang gagawin nila sa mga missing sabungero, di ba? Meeting kung ano yung mapagkakasunduan nila at kung ano yung majority na magiging boto para kung ano ang gagawin sa mga missing sabungeros na yon, 'di ba? So Alpha Group, okay? Sila yan. Lubog lang siya. Gawa ng active siya na pulis eh. Ayun, Alam niya no? yan ni So Bernita. lubog lang siya sa isang set ni Bernie Takoy at Lito Guerra, kasama siya, isang set sila, lubog lang siya dahil nga aktibo siyang pulis. Alright? So, kung ganon, member nga naman siya. Okay. Hindi na, I think hindi na nakita ni alias Totoy na kasama nga ito. Hindi nga lang tinanong talaga rito ni Ma'am Pinky kung talagang nakita ito na kasama doon. Pero ang sabi naman niya, wala siyang kinalaman pero member siya ng Alpha Group. Bernita ko, alam yan ni Kuya Gera. Lito. Alam yan. Opo. Alam niya yan. So, Ngayon, sa sinabi niyang hindi niya alam yung sa totoo lang,
nung January 28, 2023. Nagpa-derby yan sa loob mismo sa farm ni Lito Gira. May entry ako dyan, sinalihan ko pa siya. Paano niya sabihin? Dahil wala siyang alam sa sabong. So meron, Una, Yun, no? Di ba, nagpa-derby, siyempre itong mga sinasabi ni Totoy na 'to kailangan talaga nito may mga ebidensya rin siya, eh. I think, talagang, consistent nga siya sa sinasabi niya na 'to. Siguro naman ay meron itong, naitatagong, ebidensya dito sa sinasabi niya. Kasi kung wala, hmm, ewan ko bahala na sila sa korte talagang mag-usap or, kung ano man ang mapagdesisyonan ng mga pulis dito 'no. Sa sinasabi na 'to, it's either, sabi lang ito ni alias Totoy, dapat meron din siyang, anong tawag dito, kaakibat na ebidensya or, anong tawag dito, yung, supporting evidence, okey? una, una, bakit mayroon siyang betting station? Inamin niya rin, sa bibig niya rin yan nanggaling na mayroon siyang betting station. Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atong-Ang. Ayun, Kung oh. hindi So, yun na 'no, nabanggit na yung betting station at hindi nga raw magkakilala ni Sir Atong Ang. Sinabi nga ito ni, General Estomo. So, pero nung kalaunan binawi niya ito at, sabi niya ay nakilala nga niya. Sabi ni Estomo ay, nakilala nga niya si Atong Ang once, kaya nga nagkaroon siya ng betting station. kung hindi ka kilala, bakit ka bigyan ng betting station? Yun lang Mm. ang unang tanong ko sa kanya. saan yung betting station niya, Dondon, na sinasabi mo? Sa Katulad ng mga pinanood ko lang kasi yung interview niya kaninang umaga kay Katunyeng at pati dyan yata sa inyo nagpapa-interview siya, sinabi niya mismo na nagkaroon siya ng betting station. Kaya naman nangyari, kaya naman na sinagot ko lang ito dahil nakikita ko parang defense counsel na siya ni Mr. Atong Ang. Subukan niyo Yun, panoorin yung mga totoo, totoo. Parang, ano na siya, nakapanig na doon kay Atong Ang. Okay, so pero nung napanood ko yung, interview ni General Estomo, tumataas yung kilay ko. Sabi ko parang hindi tugma ang mga sinasabi nito sa mga sinasabi rin ni alias Totoy, tsaka yung nangyayari. Na sasabihin niya wala siyang kinalaman pero may betting station siya. Alam na alam niya meron siyang pa-derby, may pa-derby pa nga, oh. So, talagang, yoon ang kanyang, negosyo, yung pagsasabong ang kanyang negosyo. So, ano yung sinasabi niya na wala siyang alam? Hmm. panoorin yung mga interview niya. napanood ko na. Ngayon, sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Ngayon, bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang? Bakit mo sinasabi na si Mr. Atong Ang mabait, walang ginawang kalukuhan? Saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Actually nung, ini-interview 'to si General, Estomo ay nakikita ko sa kanyang mga bibig na parang nanginginig at hirap na hirap siya magsalita 'no. Hirap na hirap, bumuka yung bibig na yung mga sasabihin niya parang ingat na ingat siya, alright? So, sabi nga nila eto si alias Totoy ay parang hindi ka panipaniwala, hindi credible. So, para sa'kin iba-iba naman kasi tayo ng opinyon. Para sa'kin, okey credible talaga 'to si alias Totoy at bahala na ang judge or bahala na yung mga pulis na mag-iimbestiga sa kanya ang, humatol dito kung talagang nagsasabi ito ng totoo. Pero if, i-a-analyze mo ang, both sides nila na pagsasalita nila, ay mas credible talaga si alias Totoy. At talaga namang pinapanindigan niya yung kanyang mga sinabi noon at ngayon. Mula sa dawit niya sa mga pulis na 'to na mula sa, pag-isa-isa niya na sa, anong tawag dito, pagsalita na meron ngang mga kasamang mga kapulisan, mga generals, mga colonel, 'di ba? Ang,
pagsasalita niyang yon ay talagang pinapanindigan niya hanggang sa huli. Kaya, guys, antabayanan lang po natin ang teleserye na 'to 'no. So, tingnan natin kung hanggang saan, next week ay, meron na raw itong trial, kung hanggang saan talaga aabot ang, Missing sa Bungero na 'to. At siyempre, ay nakikisimpatya rin tayo sa mga biktima, sa mga kaanak ng biktima at talaga namang, nakakaawa ang, sinapit ng kanilang, mga kamag-anak 'no. Kahit naman ito ay gumawa ng mga gano'n, mga pandaraya, hindi pa rin nila deserve na mamatay lang sa ganitong, bagay 'no, karumal-dumal na ginawa sa kanila, na pagpatay sa kanila. So, hindi ayun na nga po ang summary ay hindi magso-sorry si alias Totoy kay General Estomo dahil nga, sa pagkadawit daw sa kanya. Totoo na member daw siya ng Alpha Group. Alright, so pinapanindigan po 'yun ni Totoy. So 'yun na lang po ang ating, update ngayon 'no. Subaybayan pa natin ang mga darating na araw, sa mga darating na araw kung ano ang mangyayari dito sa Missing sa Bungero na 'to. Magandang, magandang, araw po at ito po si Annie Sipcon. Maraming, maraming salamat po sa pakikinig.